Napahilamos na lamang siya sa kanyang mukha nang makita na naman ng 10 sekretary niya na nang-akit nitong galaw. Blanko niyang tiningnan ang wala pang 1 buwan niyang sekretary. "Stop," sa malamig niyang tonong sabi sa sekretary niya na unti-unti nag-aalis ang saplot. Walang pinakinggan ang sekretary niya at patuloy ito sa pang-aakit sa kanya. "I said stop." Sa oras na ito galit na siya. Ayaw niya sa mga taong hindi marunong makinig sa bawat salitang sinasabi niya. Kinuha niya ang cellphone niya at dinayal ang numero ni Mrs. Evangelista na siyang naghahanap ng secretary niya. "Come here and call the security guard now." Napapikit na lamang si Mrs. Evangelista sa narinig niyang sigaw mula sa kabilang linya. Alam na niya kung anong ibig sabihin na naman ito. Dali-dali siyang umakyat ng office ng kanilang boss. "Ibaba niyo yan at ayaw ko nang makita pang pagmumukha niya sa building na ito." Utos niya sa 2 security guard. "Ano ba? Bitawan niyo ako! Kevin, ayaw mo ba ako? Ito na nga oh, binibigay ko na sa yung sarili ko, ayaw mo pa?" Blanko niyang tiningnan ito at tinaasan ng kilay. Ikinumpas niya na lamang ang kanyang kamay na lumabas na sila. Tumalikod na siya at nagpamulsa habang tanaw ang tanawin sa kanyang bintana, habang si Mrs. Evangelista ay nakayuko na habang naghihintay ng sasabihin sa kanyang boss. "Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, Mrs. Evangelista?" Panimula pa lamang ng boss niya, pero nagsitayuan ng mga balahibo niya. Patuloy na nakayuko si Mrs. Evangelista habang nilalaro niya ang mga daliri niya. Hindi nagsasalita si Mrs. Evangelista, kaya hinarap na siya ng kanyang boss. "I need secretary na hindi mahuhulog sa akin, na hindi ako magugustuhan. Hanggat maaari yung pangit, Mrs. Evangelista. Pangit, mataba, maitim, basta lahat ng nasa kanya na, wag lang yung walang alam." "Opo, sir, ngayon din." Pagkasabi ni Mrs. Evangelista, ay dali-dali siyang umalis at tumakbo sa office ng kanyang boss. Napahilamos na lamang uli ito dahil doon. Siya si Kevin Salazar, ang nagmamay-ari ng isang gulayan sa Pilipinas, ang pinakamalaking distributor ng gulay. Bata pa lamang siya, ay magaling na siya sa larawan ng negosyo, kaya sa taong 19 ay naging isang negosyante na siya at nagmamay-ari ng Greenland. Napalago niya ito ng ganong kabilis, kaya sa taong 24 ay isa na siyang makapangyarihan at kinatatakutan ng ibang kumpanya. "Saan ba ako maghahanap ng trabaho dito? Kanina pa ako palakad-lakad para makapaghanap ng trabaho at 3 araw ko na to na naghahanap, pero hanggang ngayon wala pa rin." Sa sobrang init, pumasok na muna ako sa isang building para magpalamig. Pangarap ko rin maging empleyado sa ganitong klaseng building, pero malabong mangyari dahil 2nd year college lang ang natapos ko. Ang hirap mag-isang walang karamay. Napabuntong hininga na lamang ako kapag naaalala ko kung paano namatay ang mga magulang ko. Bakit ba kasi nabuhay pa ako tapos ang mga magulang ko parehong patay? Namatay silang 2 dahil sa car accident, samantalang ako nabuhay. Bakit ba hinayaan pa ako mabuhay kung parehong magulang ko namatay? Hindi na ako nakatapos ng pag-aaral dahil hanggang 2 taon lang umabot ang perang naiwan nila sa akin. Kailangan ko na makahanap agad-agad ng secretary ni Sir Kevin, dahil kung hindi mayayari ako. Napatingin ako sa nagsalita ng ganun at dali-dali ko siyang nilapitan. Ma'am, excuse me po. What do you need?" Tanong niya sa akin. "Narinig ko po kasing naghahanap kayo ng secretary, baka pwede po ako." Alam ko naman na ang kapal na ng mukha ko, dahil doon ay kailangan ko na eh. Tiningnan niya ako pababa, kaya napatingin din ako sa sarili ko. Wala namang mali sa suot ko ah. "Maganda ka, iha. Maputi at payat. Baka hindi ka tanggapin ng boss namin." Napakunot noo ako dahil sa sinabi niya.
Base ba sa katawan at itsurang pagtanggap sa isang trabaho sa panahon ngayon? Sa katawan na po ba tinitingnan ng pagkuha ng isang empleyado? Kunot noong tanong ko sa kanya. Hindi mo kasi naiintindihan, iha. Sagot niya lamang sa akin. Akmang aalis na sana ulit siya nang harangan ko ulit ito. Sige naman na po, hayaan niyo ako makausap yung boss niyo. Pagmamakaawa ko sa kanya at desperado na talaga akong makuha sa trabahong ito. Mapapagalitan ako ng boss ko, iha, kung ikaw ang kinuha ko. Sasaluhin ko po ang lahat ng galit at sisi kapag nangyari yon. Pangatlong araw ko na po kasi naghahanap ng trabaho, pero hanggang ngayon wala pa ring resulta. Desperada ang sabi ko. Pinagmukhang kawawa ko ang boses at mga mata ko para makumbinsi ko siya. Magsasalita pa sana siya nang biglang sumingit sa amin yung guard. Hayaan mo na, Mrs. Evangelista. Kung hindi siya tanggapin ni Sir, at least ginawa mo na at alam niya yun sa sarili niya. Hayaan mo na yung bata. Laking pasasalamat ko sa guard na yun ang pumayag si Mrs. Evangelista pala. Initian ko siya ng pagkatamis-tamis bago ko sinundan si Mrs. Evangelista. Inilibot ko pa ang paningin ko sa building na ito. Mukhang malawak at malaki. Napaatras na lamang ako nang mabunggo ko si Mrs. Evangelista dahil huminto pala siya. Mag-focus ka. Ayaw ni Sir ng tatanga-tanga. Humingi na lamang ako ng paumanhin at yumuko. Dahil doon, bakit ba parang seryoso ng mga tao dito? Pumasok na lamang kami sa elevator at pinindot niya ang ika-20 palapag. Pagkabukas ng elevator, hudyat na nasa ika-20 palapag na kami, ay lumabas na si Mrs. Evangelista na siyang sinundan ko. Maraming pasilyo pa siyang likuan bago kami nakarating sa isang pintuan kung saan may karatulang President Office. Huminga munang malalim si Mrs. Evangelista bago siya kumatok sa pintuan. Bakit parang napaka-problemado ni Mrs. Evangelista? Para namang lunggaan ng mga leon at tigreng papasukin niya? Hindi nagtagal ang pagbukas ng pintuan at pinapasok kami. Sir, nandito na po si Mrs. Evangelista. Agaw atensyon niya sa lalaking nakaupo at nakatalikod sa amin. Napayuko na lamang ako nang tumayo siya at naglakad palapit sa amin. Look at me. Ani nito sa malamig na boses. Marami na akong pinagdaanan, kaya bakit ba ako papadala sa mga ganitong mga tao? Unti-unti akong tumingala at tumingin sa kanya. Walang bakas ng takot at pangamba. Kita ko sa kanya ang walang ekspresyon niyang mukha. Tinitigan niya ako at ganun din ako sa kanya. Walang mali sa suot ko at lalong walang mali sa akin. Sinundan ko ang bawat tingin niya sa akin pababa. Bakit parang uso dito ang tingnan ka mula ulo hanggang baba? Hindi ako gumalaw nang simula niya akong ikutin na animoy ina-examine ng aking buong katawan. Huminto siya sa harapan ko at tumitig muli bago ilipat ang atensyon kay Mrs. Evangelista na siyang nasa tabi ko at nakayuko na. Anong sinabi ko sa iyo, Mrs. Evangelista? Sinabi ko na maghanap ka ng pangit at hindi magkakagusto o magtatangkang magkagusto sa akin. Nagpintig ang tenga ko hindi dahil sa sigaw niya, kung hindi dahil sa sinabi niya. Napatawa na lamang ako at napangisi dahil doon na siya naging dahilan ng pagtingin niya sa akin. Tinitigan ko siyang mabuti na walang takot dahil hindi naman ako natatakot sa kanya. Well, yes. May itsura siya. Gwapo. Inikutan ko rin siya ng paano niya ako inikot kanina. Magagandang katawan, matipuno at matangkad, pero mayabang at mahangin. Stop it. Huwag mo akong ginagaya, babae. Hindi mo ako kilala. Sa malamig na boses pa rin nito. Huminto ako sa harapan niya at tinitigan ulit sa kangumisi. Yun bang dahilan kung bakit niyo ako tinitingnan mula ulo hanggang baba? Bakit, sir? Sa katawan at itsura na ba binabase ang pagtanggap ng isang empleyado? Taas kilay kong sabi sa kanya. Lumisi at nagpamulsa siya.
Nagtitigan kaming dalawa na walang kakurap-kurap at hindi ako nagpapatalo sa mahangin na to. Maganda ka, payat at maputi, at alam ko magtatangka ka ring akitin ako. Confident niyang sabi. I flip my hair and I cross my arm. Well, thank you for the compliment, sir. Nakangiti kong sabi, pero hindi rin yun nagtagal at sumeryoso ang ekspresyon ko. Hindi ko akalain na makakatagpo ko ng isang kumpanya at isang boss na mayabang at mahangin. Lakas loob kong sabi sa kanya. Kung hindi lang rin naman pala niya ako kukunin dahil sa panlabas kong anyo, susulitin ko ng gusto kong sabihin sa kanya dahil sa mindset niyang lahat ng babae magkakagusto sa kanya. What did you just say? May diin niyang sabi. Bakit sir? Naapektuhan ka ba sa sinabi ko? Ginisian ko siya saka ko kiniwelyuhan. Tensyon ang nararamdaman sa loob ng kwartong ito. Kita ko sa gilid ko na gusto kong awatin ni Mrs. Evangelista pero hindi niya nagawa dahil na rin siguro sa takot na masigawan o may masabi ang mayabang niyang boss. Ang hangin at ang yabang mo rin palang boss ka ah. Bakit? Iniisip mo ba na lahat ng babae magkakagusto at mahuhulog sa'yo? Matalim ko siyang tinitigan kung ang mukha niyang wala man lang ka-ekspresyon kanina ay nagkaroon ng kaunti. Tinanggal ko ang pagkakahawak sa kwelyo niya na may kaunting tulak pero hindi malang siya napaatras sa kinatatayuan niya dahil sa laki at lakas niya. Tandaan mo to, yabang. Hindi lahat ng babae magkakagusto sa'yo. At sa tingin mo mahuhulog ang isang katulad ko sa'yo? Hindi man ako kagandahan. Pero marunong akong pumili. Ayoko sa lahat yung katulad mong mayabang. Trabahong kailangan ko. Trabahong pinunta ko dito, hindi kalandian. Taas na kong sabi sa kanya. Kita ko ang pag-igting ng panga niya. Napangisi ako dahil doon, saka ko siya tinalikuran at pabagsak na isinarado ang pintuan. Nakakagigil? Akala mo kung sinong napakagwapo? Napapakuyom ang kamao ko dahil sa gigil sa kanya. Dire-diretso akong pumasok ng elevator at wala akong pakaalam sa mga kasabay kong makita ba nila ang ekspresyon ng galit kong muka. Unan na akong lumabas ng bumukas ang elevator at dire-diretso ako naglakad patungong exit ng biglang, Attention! Close all the exit now. I repeat, close all the exit now. Rinig kong sabi sa isang speaker. Tatakbuhin ko na sanang exit palabas bago ako makulong dito nang hindi na ako umabot dahil sinarado na ni Kuyang guard. Kuya, palabasin mo na ako please. Pakiusap ko sa guard na tinulungan akong pakiusapan ni Mrs. Evangelista. Pero kahit na anong pagmamakaawa ko sa kanya ay hindi niya ako pinapalabas. Ano ba kasing pakulo ng kumpanyang to? At kailangan pang isarado lahat ng exit. Kamalas ko na nga lang ngayong araw na kulong pa ako sa building na to. Naghintay pa ako dito ng ilang minuto para buksan ang exit na ito. Pero nakailang taas na ako ng kilay ay wala pa rin nangyayari. You! Napatigil ako sa pagtatapik sa floor gamit ang paa ko nang marinig ko ang boses na kalmado at malamig na nagsalita. Nilingon ko ito. Kung ako bang kausap o si Kuyang guard. Pumarap ako na maayos na makita kong lalaking to na siyang tumatawag pala sa akin. What do you need? Walang interesado kong sabi sa kanya. He cleared his throat bago nagsalita. You're hired. Napangisi ako dahil sa sinabi niya. Pinasarado niya ba lahat ng exit para lang dito? Akala niya ba madadala-dala niya ako sa mga ganong pakulo niya? Nagkakamali siya. Pagkatapos niya akong husgahan kanina dahil sa panlabas kong anyo, tapos ngayon sasabihan niyang I'm hurt? No thanks. Ayoko sa lahat magkaroon ako ng boss na masyado mataas ang tingin sa sarili. Sa'yo na yung trabaho mo. Maghanap ka na lang ng ibang kaya kang pagtiyagaan. Buksan niyo na nga tong exit para makaalis at makahanap pa ako ng mas maayos na boss. Tinalikuran ko siya at pilit na binubuksan ng exit. Pero matigas na hinawakan ni Kuyang guard ang pintuan.
Nakakaasar naman eh. Hinarap ko itong mahangin na to na maramdaman ko ang paglapit niya sa akin. Sabi ko, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko na bigla siya magsalita. I double your salary. Nagsitayuan ang mga balahibo sa akin tenga dahil sa bulong niya. Dodoblehin niya raw ang sweldo ko? Magkano bang pasweldo niya sa sekretary niya? Magsasalita pa lang sana ako sa kanya tungkol sa pasweldo niya nang bigla ulitong nagsalita at animoy nabasa ang aking iniisip. 30,000 ang sweldo ng secretary ko and I double it. So it's 60,000 monthly salary. Deal or no deal? Napataas ang kilay ko dahil doon. Natanggapin ko ba? Sayang ang 60 monthly. Mabubuhay na ako doon at may sobra pa. Hindi ko alam ang sasabihin ko, baka naman kasi isipin nila mukhang pera ako kapag tinanggap ko agad. Nag-iisip pa lamang ako nang muli ito nagsalita. What do you think? Tanong niya ulit. Walang resume? Tanong ko sa kanya, dahil kung meron syempre magpapasa na ako. Sayang na din kasi saka hindi na ako nakakahanap ng trabaho dahil hindi naman ako nakatapos ng college. Nothing. Biodata. Umiling lang ito. Interview. I said nothing. Just start your job today. Period. Malamig nito ang sabi. Pinaglihi ba ito sa yelo at ang lamig ng pakikitungo sa ibang tao? Follow Mrs. Evangelista for your ID. Ani nito saka tumalikod at naglakad palayo sa amin. Halos lahat ang nakakasalubong niya ay yumuyuko na sa kanya. Meron namang may umiiwas na. Napailing ako dahil doon. Ganyan ba talaga kasungit yung lalaking yan? Napatigil lamang ang pagsunod sa akin ng tingin sa kanya nang agawin ni Mrs. Evangelista ang atensyon ko. Sumunod ka na sa akin. Nagsimula na maglakad si Mrs. Evangelista na siyang sinundan ko. Huminto lang kami sa isang pintuan na sa tingin ko ay pagawaan ng ID para sa mga empleyado. Pinaharap lang ako sa isang kamera para sa aking litrato. Inayos ko ang buhok at anggulo ko, saka ngumiti sa kamera. Sumilaw sa akin ang malakas itong flash na nagpapasakit na kaunti sa aking mga mata. Pinaghintay lang kami at pinaupo muna dahil gagawin din daw agad yung ID ko kabilis. Naghintay pa kami ng ilang minuto saka binigay sa akin ng maayos kong ID. Paglabas namin sa loob ng pintuan na yun, ay nagsimula nang mag-discuss si Mrs. Evangelista para sa trabaho ko. Wag na wag mong iwawalang ID mo hanggat maaari, ay wag mong ipapahawak at ipapahiram sa iba. Kumunot naman ang noo ko dahil doon. Bakit naman bawal man nang ipahawak sa iba? Tiningnan ko ng maayos ang ID ko kung ano ba ang meron na masyadong confidential. Pero isang parang QR code or fingerprint ba ito? Hay, ewan ko. Kinuha sa akin ni Mrs. Evangelista ang ID ko at tinuro ang kaninang tinitingnan ko. Ikaw lang ang meron nito. Passcode yan ng pintuan ng office si Sir Kevin. Sa lahat na naging secretary niya, ikaw ang nilagyan niya ng passcode para makalabas-masok sa loob ng office niya kung kinakailangan. Sa lahat na naging secretary niya, ako lang ang may passcode? Pero bakit ako lang? Pere-pereho lang naman kaming secretary niya. Pero bakit niya ako nilagyan? At yung naging secretary niya hindi? Nagtataka ko sa kanyang tanong. Dahil gusto niyang kilalanin muna mga bago ng secretary kung ito ba'y mapagkakatiwalaan. Ikaw nang ikalabing isa niyang secretary. Dahil sa sinabi niya, napasamid ako sa sarili kong laway na siya naging dahilan ng sunod-sunod kong pag-ubo. Ikalabing isa niyang sekretary? Biro ba to? Nakakatawa? Don't laugh, Kyla Bellarmino. Napaseryoso ako dahil sa pagtawag niya ng buong pangalan ko. Kung ganun, hindi siya nagbibiro. Lahat ng naging sekretary niya ay mga dalaga at lahat sila'y nagtapat ng nararamdaman kay Sir Kevin. May mga sumubok ding akitin siya na naging dahilan ng pag-alis sila dito. Ikaw lang ang kakaiba sa kanilang lahat dahil sa mga salitang binitawan mo kay Sir.
Kaya mabilis ka niyang pinagkatiwalaan at binigyan ng passcode niya. Huwag mong sisirain ang tiwalang yon. At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat.